PTV, Telebisyon ng Bayan. Si Chief of Staff General Anyo, of course yung ating superintendent, tsaka yung major service commanders. Defense Secretary Delphine Lorenzana. Sorry, Yes. Defense Secretary Delphine Lorenzana. Yes. Ito yung pagkakataon na sinasabi natin na magkakaroon na siya ng konting briefing. Yes, para dadalhin siya maintindihan. sa ating conference room. Gusto ko rin marinig mamaya yung sasabihin ng Pangulo na yung top 1 natin ngayon ay babae. Yung 8, in connection sa ating International Women's Month na celebration. Yung kanyang masasabi na 8 doon sa top 10 ay babae. May sinasabi kasi na si Pangulong Duterte talagang isang matigas na leader talaga. Yes. At pagdating sa babae, ito malambot. Hindi natin alam ngayon kung paano ngayon ang magiging mensahe ng Pangulo sa ating mga bagong tagapagtanggol ng bansa. Doon ng sa mga babae. isa rin sa inaasahan natin mamaya yung lunch na i-host ng ating Pangulo, kasama itong bagong graduate natin, kasi ang suot nila mamaya mga suot ng pang-opisyal, so bagong tinyente at ensign, kasama yung kanilang parents. Nakikita natin ngayon, Rocky, itong briefing ng ating superintendent kay President, yung ating Master Development Plan, kung saan nandyan yung magiging yung plano kung ano magiging itsura ng PMA for the next siguro 20 years kung matapos lahat yung ano na yan. Yung mga plano na yan, yung improvement sa mga barracks, improvement sa mga facilities, and other development ng ating akademya. Yes, kasi sinabi ni Pangulong Duterte, napakahalaga ng talagang sinasabi natin maayos, epektibong training ng ating mga sundalo o sinasabi nating tagapagtanggol ng ating bansa dahil nga sa mga makabagong hamon sa mundo ngayon. At isa na dyan yung mga facilities na para sa ating mga female cadets dahil alam naman natin na marami na yung gustong pumasok, marami nag-a-apply and kailangan gender sensitive yung ating akademya para sa mga pangangailangan nila. Kasi hindi naman maiiwasan na may mga katulad kong babae na may pangarap na pasukin itong ganitong klaseng tungkulin na sinasabi nila na dapat ay pang lalaki lamang. Pero ito nga, nabibigyan daan na nga at napakagandang marinig na mula sa inyo na nagkakaroon kayo ng ganung mga mekanismo para makatulong din dun sa mga babaeng nangangarap maging tagapagtanggol ng ating bansa. Kasama rin dun sa part ng ating Master Development Plan yung mga facilities na makakatulong sa mga training ng ating mga kadete. Additional classrooms, additional barracks, and yun nga, yung facilities para sa training nila. So itong sa development plan na ito ng PMA, so kailan po ito ay na-expect na maipatutupad? Long term, ito meron ng mga nasimulan at dahil nga sa budget constraints, nag-aantay tayo ng mga donations from like sa ating presidente, yung ating mga alumni, ganyan. And sinasama rin natin ito sa ating budget. Yan. So, antabayanan pa rin natin yung mga ilang kaganapan pa rin. Tinitingnan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung inyong master plan. Master Development Plan. Mukhang may mga naiisip na rin siya sa pagkakataong ito. Si General Anyo ang Si General San Juan yung nagbe-brief sa kanya. Ang nagbe-brief at pinakikita kung paano maipatutupad yung Master Development Plan. Part ng Master Development Plan na yan ay pagtatayo ng isang malaking oval, parang athletic complex, na kung saan dyan na rin magte-training yung ating mga kadete. Kasi minsan itong ating Borromeo Field, ito lang yung ginagamit natin, ginagawan lang ng lines para maging track. But dun sa Master Development Plan, magkakaroon dyan ng malaking oval, swimming pool na Olympic size, yung mga barracks ng mga sundalo natin, yung quarters ng mga officers, kasama lahat yan. Itong Master Development Plan nyo, paano ito binubuo? Sa pamamagitan ng mga konsultasyon or paano ito nilalatag? Nag-contract tayo or kumuha tayo ng isang eksperto, pinag-aralan yung configuration nito akademya at nag-propose sila. Actually, 3 or 4 years ago na gawa na ito at yun nga, nandyan lang nakalagay sa ating lobby para makita ng ating mga dumadalaw para kung
may mga gagandang loob, makapamili sila kung ano yung kanilang ibibigay sa atin. Kasi nga, yung sinasabi natin na mas epektibong mga training sa kanila, hindi lang sa makabagong hamon like yung sa banta ng terorismo. Siyempre, meron din sinasabi si Pangulong Duterte nung nakarang speech niya na wag iwasan ang korupsyon. At kasama yan or yung ating parang main goal or ating vision ay makasabay tayo sa mga international academies like Japan, South Korea, maging at par tayo in terms of standards ng pagbibigay ng training sa ating mga kadete. Sa kasalukuyan po ba, mga ilan yung mga nandito ngayon sa PMA bukod dun sa mga or kasama na yung mga gagraduate ngayon? Yung gagraduate ngayon is 167. Ngayon, yung kabuuan ngayon ng ating core is nasa 1,100 or 1,090 to be exact. So aside from yung sinasabi natin mga training facilities, ano pa yung mga importanteng kailangan na makasama dito sa Master Development Plan para Ayun nga, sa mga kadete? Nabanggit ko na kanina yung kanilang tirahan, yung tirahan. barracks, yes. And then, importante rin na isaalang-alang natin yung kapakanan ng mga personnel, yung mga sundalo na assign dito, yung in charge sa kanilang mga training. So, kasama dyan yung kanilang quarters, barracks for the enlisted personnel, and quarters para sa mga officers, tactical officers, yung staff ng PMA. Ito yung tanong ko lang na medyo kasi merong mga pagkakataon na kapag daw pumasok na sa PMA, may mga pagkakataon rin ba na itong mga pumasok, mayroon kayong listahan or parang bilang na may umaayaw din or merong bang talagang pag pumasok sila tuloy-tuloy na talaga? Or Marami pa rin yung nag-quit, tinatawag natin nag-quit or yung nagre-resign. Yung attrition natin, iba't ibang rason kasi niyan eh. Yung resignation, kadalasan yan yung sa first year lang nila. Doon kung saan nila nararanasan yung hirap nung training ng isang pagkakadete kasi nandyan yung bulk ng hirap sa kanilang first year. Sa other reasons for attrition naman, pagdating nila ng upper class naman yung academics. So may mga instances na hindi nila napapasa yung kanilang subjects. Minsan turn back, minsan talagang discharge na yung nadi-dismiss. ito yung hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng number 1 na female. Yes, 1999 Arlene de la Cruz. May classmate kasi 1999 ako. Apat na yung apat na classes na ang top nila ay female. Tama ka, 1999 si Arlene, na pangalawa yung top notcher ng class 2003. Ngayon major na si Tara Velasco, Yes. Kaiton. And then 2007 siguro kapitan na rin ngayon, Mojica, and ito yung pang-apat si Cadet Martinez. Kaya lang si Miss Arlene de la Cruz, yung first ever female PMA valedictorian, nawala na sa She atin. died of an accident. An accident, Yes, oo. in Bataan kasi naka-assign siya dati sa MAAP, yung Maritime Academy of the Asian and Pacific, as an instructor. And on her way going there, nagkaroon siya ng accident. So, itong mga Okay. Ulitin natin ngayon, Colonel, yung sa Ating mga top notchers, yes. top notchers. Number 1